Glory to God. So, bato-bato ang tamaan, sabi nga po ay babaguhin. Ano po ngayong araw na to? Puriin ng Panginoon. Actually, si Kuya, dapat po ang magmemensahe eh. Nagpalit lang po kami dahil may appointment po yata sila ng kanyang asawa. So, isang mapagpalang umaga po, hapon sa akin, sa iba't ibang sulok ng mundo. Maraming salamat din po sa bawat isa na patuloy nakikipag-isa sa SFC Morning Prayer. No po? Every morning po ito. Every morning po, meron tayong SFC Morning Prayer. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, we praise you. We magnify your name, O God, sa mga oras na to. Patuloy ko pong hinihingi, Panginoon, ng patuloy na paglilinis mo sa bawat puso namin, Panginoon, sa bawat puso ng bawat isa na nandito sa loob ng gawain, Ama. Dalangin po namin, Ama, ang tamang motibo, tamang puso, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Hallelujah, tamang tenga na nakikinig, Panginoon, hindi lang pinakinggan, hindi lang Panginoon, kundi ipasa sa puso namin ang lahat ng bagay na aming maririnig, ang mga bagay na iyong masasabi. Kasangkapanin mo lang ang iyong lingkod, Panginoon, balutin mo ako at proteksyonan mo kami, Panginoon. Any attack of enemy, Panginoon, sa aming mga internet, data, Lord, sa mga manggugulo, Panginoon, in the mighty name of Jesus, sinasawatan namin ngayong oras na to, Panginoon, na huwag mong hayaan na magkaroon ng distraction, Panginoon, at hayaan mong makinig, Panginoon, ng bawat isa at maisa puso naming lahat, Panginoon, ang aming pakikinggan, Panginoon, ang taos puso sa aming buhay. Tunay nga, Ama, na sinabi mo, Panginoon, Lord God, ang lahat ng tumatanggap sa iyo, Panginoon, Lord God, ay makakahanap, Panginoon, Lord God, makakatagpo sa iyo, Panginoon, at makikita namin ang mga bagay na kamangha-mangha, Panginoon, na gusto mong gawin sa aming mga buhay. Patuloy mong ihanda ang bawat puso namin na makinig, Panginoon, ang aming spirit, Lord God, hallelujah, na mag-activate sa oras na to, Panginoon, hindi ang aming mga laman, Panginoon, Lord God, in the mighty name of Jesus. Hayaan mong i-absorb namin ang iyong word, Panginoon, through your word, Lord God, na maitanim namin sa pinakamatabang parte ng aming puso, Panginoon, na maingkintal namin to, Panginoon, at ito po ang maging ilaw, maging lampara ng aming Panginoon, patungo sa iyo, O God. Tulungan mo kami, Panginoon Lord, na i-worship ka in spirit and in truth sa mga oras na to. Hallelujah, itago mo lang ako sa iyong likuran, ikaw mahayag, ikaw maitaas, ilubog mo ako, Panginoon, sa pinakamalalim, Panginoon, at ikaw ang maitaas sa aking buhay, Ama. Tanggapin mo ang lahat ng glory, ang lahat ng praises, Panginoon, ang lahat ng pagpupuri at pagsamba, Panginoon, sa iyo lamang, Ama, sa oras na to. Patuloy ko rin i-welcome, Panginoon, ang iyong banal na espiritu sa kalagitnaan ng gawaing ito, saan man naroon ang bawat isa, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, Ama. Dalangin ko na basbasan mo ang kanilang mga araw ng punong-puno ng pag-asa, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos ng pag-asa, na punong-puno ng kagalingan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng kagalakan, Panginoon, ang bawat isa, Ama. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa sa mga oras na to, ano man ang kabigatan, Panginoon, ng kanilang mga puso, hallelujah, iwanan muna nila, Panginoon, at ihanda nila ang kanilang puso, ang kanilang buhay sa tamang pagsamba sa harapan mo, Panginoon, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray, Panginoon, and I pray, Lord God, to bless them, Panginoon, ngayon pa lang, dahil ang yung mga salita ay pagpapala. Your word is you, Panginoon. Ang salita ay ikaw, at ikaw ang salita, Panginoon, Lord God. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Kasangkapanin mo ang aking bibig na maging kasangkapan lang, i-anoint mo ng iyong mga banal na langis, Panginoon, mga totoo, mabuti, Panginoon, makalangit, Panginoon, Lord God, totoo, may katwiran, kapangyarihan, Panginoon, na lumabas, na maging apoy sa aking bibig, O Diyos, hallelujah, tagain mo nga po ang bawat isa, Panginoon, ng iyong mga banal na salita, O Diyos, sapagkat ang iyong salita ay magkabilang tabak, Panginoon, na nagkokorek, nagdidisiplina, nagtutuwid, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po. Hallelujah. King of glory. Hallelujah, Father. We bless your name, O God. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ate Lovelyn, ibaba mo ni kilikili mo. Medyo umaamoy dito yung air, no? So, glory to God. So, tayo po ay dumako po sa ating pag-aaralan. Pero bago po tayo dun pumunta, let me emphasize po, ang ating pamagat po, worshiper, 'di ba? Let be my worship, no? Be more than singing.
Na po, yun po ang title ng ating pag-aaralan sa oras na 'to. So, use your word to worship, na po. Use your word to worship. Na bakit kaya yun ang ating mensahe ngayong oras na 'to, 'no? So, tayo po ay sinasabihan ng Lord na gamitin natin ang ating mga salita, yung ating mga word na lumalabas sa bibig natin. Ano po, hindi lang sa pagkanta, hindi lang sa pag-awit. Ano po, ang worship hindi lang sa pag-awit natin, sa pag-awit o pagsamba natin sa Panginoon. Ano po, ito ay ginagamit natin sa maraming bagay, no? And do you know what? That your word is powerful, no? Powerful. Sabi nga, ang maliit na dila, 'di ba? Kapag ikaw nagsalita ng hindi maganda, no po, nakakasunog ito. Nakakasunog ito ng malawak na kagubatan, no po? Hallelujah. Sino ba dito yung nasunugan na, no? Yung nasiraan na, no? Lahat ng kapitbahay, no? Even kapatiran, kahit wala ka namang ginagawa sa kanila dahil sa kachismisan, no po? Sa mga drama, 'di ba po, ng buhay, lalo na sa mga Pilipino, ano po, mga Pilipino na marites, ano po, 'di ba, nasunog na nila pati si relasyon nyo sa mag-asawa, amen. Ano po, nasunog na rin yung iba, hiwalay na ngayon dahil sa word, 'di ba, ng ibang tao na binigay sa ibang tao at sinalin sa ibang tao at nalaman ng barangay, dinagla sa barangay hall, 'di ba? Napunta sa demandahan because of the word na nilabas. Ano po? Because of the chismis na nilabas ng mga bibig. Amen? So, saan na nakarating, 'di ba? At ngayon po, sabi dito, no, it's a great missed opportunity to be unaware of the treasure you already possess. Na po? Napakahalaga na alam mo yung halaga ng binibigay sa iyo ng Panginoon. Na po? Kapag hindi ka unaware, kapag unaware ka sa bagay na niregalo sa iyo ng Panginoon, pwede itong mabaliwala. Na po, pwede siyang mabaliwala. So ngayong oras na to, tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano natin papahalagahan yung mga bagay na pinagkakatiwala niya sa atin. Now, one of the precious and powerful treasure we already possess is the opportunity to worship. To worship is a gift of God. No? Isang opportunity daw sa atin at napaka-precious nito and powerful yung makapag-worship tayo sa Panginoon. Hindi lahat po kasi nagwo-worship sa Lord. Na po? May mga tao na may potential, may mga tao na may abilidad, but they never use their ability. They don't have availability sa Lord. No? So, what is the use? 'Di ba? Anong halaga na meron kang magandang boses, hindi mo naman ginagamit sa Panginoon? Anong halaga, 'di ba, na knowledgeable ka, na matalino ka, na marami kang wisdom, 'di ba, na pinagkakatiwala ng Lord, pero hindi mo naman nire-release, 'di ba? Ano pong halaga? Ano po 'yan, para itago sa box? No, that is not the way of the Lord. Hindi po 'yun yung way ng Lord sa mga buhay natin. Aanhin mo yung mga testimony mo. No, katulad ng kanina nagtatanong sino yung mga gustong mag-testify ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Aanhin mo 'yan kung itatago mo ng itatago yung testimony mo. Alam niyo ba na kalooban ng Diyos na magpasalamat ka at mag-praise ka sa kanya dahil sa mga kabutihan na binibigay niya sa buhay mo, 'di ba? Namimiss natin yung opportunity na makapagpasalamat sa Diyos dahil pinipigilan natin yung ating mga bibig. Na po? Pero minsan, ang daldal-daldal naman natin, 'di ba? Pero bakit pagpasalamatan na sa Diyos? 'Di ba? It is written, alam niyo ba, nasabi sa word ng Lord, hindi ako nagkakamali, sa 1 Thessalonians 5, kundi ako nagkakamali, kalooban ng Diyos to praise Him and to give thanks. Kalooban niya yon, will niya yon, no? Kaya kapag sinabi ko, sinong gustong mag-testify, yung testimony mo kahapon, iba na yung testimony mo ngayon. Amen? Dahil yung buhay mo kahapon, ginamit mo na yon, iba na ulit yung buhay mo ngayon. Tama ba? Alam niyo po ba, na ang daming tao na umiinom ng gamot, tapos ikaw hindi. Ang daming tao na nasa ospital, pero ikaw wala. Amen? May taong nakagat ng aso, pero ikaw hindi. 'Di ba? It is not worth it, 'di ba, to give thanks to the Lord. Do you think it is not worth it to give thanks to the Lord? 'Di ba po? Ang dami dito, no, sa SSC din, 'di ba, na pinagpe-pray natin na umiinom ng gamot dahil may mga sakit sila, na nagte-take sila ng iba't ibang gamot. Now, take it seriously. Po, itong mensahe na to, i-take seriously po natin.
Na napakahalaga ng word mo kapatid. Napakahalaga ng word na lumalabas sa bibig mo. Prayer is from the word. 'Di ba? It is of the word. Lahat ng bagay nagsimula sa word. Even Bible, it start in the word. Amen? Lahat si Lord. Si Lord, 'di ba? Si Lord, in the beginning is word and the word is God. 'Di ba? Kaya napakahalaga po ng word. Ano, lahat ng bagay, ikaw may connect, sabi niya dito, connect us with God's heart. God's point of view, peace and comfort changes us from the inside out. Binabago tayo ng Lord inside out. Lumalabas yun. No, hindi siya outside in. Hindi ganun. Inside, lalabas siya. Na dapat nagmamanifest ikaw sa ibang tao. Nagmamanifest yung presensya mo because of your word. Sa mga bagay na sinasalita mo, sa mga bagay na kikilos mo, sa mga bagay na nakikita sa'yo. No, kasi kung anong laman ng puso mo, lalabas sa bibig mo. Amen? 'Di ba po? Kaya napakahalaga po, no? Kaya wag niyong i-miss yung opportunity kasi baka nasa iyo na yung word na yun, 'di ba? Nasa iyo yung mga pagpapalang word na yun, pero dahil na-miss mo yung opportunity, hindi mo nasabi, 'di ba? May mga tao na may mga tao na parang ang sabi sa ng Lord noon, you have to talk to him, you have to talk to her, mag-sorry ka sa kanya, 'di ba? Pero hindi mo ginawa and then one day wala na siya. One day patay na pala siya. Kinabukasan di mo na pala siya nakita. 'Di ba? Sayang yung word na kinip mo. Sayang yung conviction kung di mo narinig. No? Sayang na miss mo yung opportunity na sabihin sa tao na yon na mahal kita. Na sabihin mo sa tao na yon na I am sorry. No? Na sabihin mo sa tao na yon that you adore her or you adore him. 'Di ba? Sayang yung word. Na po? Baka may mga tao pa dito na you are serving the Lord and you forgot to say sorry sa mga tao, no, na mga nakaraan sa buhay mo because you miss the opportunity. No, you have to repent. You have to say sorry even they don't say sorry. Hindi kailangan na ikaw ang tama, hindi kailangan na sila yung tama, but say sorry. No po? Forgive them. Forgive them. Kasi kung ito lang yung bagay na magdadala sa'yo sa impyerno, kapatid, baka ito yung bagay na nakapagde-delay ng pagpapala sa'yo at sa akin. No po? Speak the word. Speak the word. Kung merong mga conviction sa inyo, no, this is the chance. Don't miss the opportunity to say sorry, to love them, to say thank you, no, sa mga leaders ninyo. Say thank you to them. That tell them you appreciate them. Sa mga disciples na pinagkatiwala sa'yo, tell them you appreciate them. Tell them, di ba? Mag-thank you kayo sa kanila. Na po, hindi lang dahil leader ka, ikaw lang ang dapat ma-appreciate. Appreciate them. Na po, everyone need appreciation. Everyone. Bawat isa sa atin, we need appreciation. Na po, alam nyo ba, nasabi po sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Jesus Christ. Ano po? Kaya yung lahat ng mga anxiousness ninyo, lahat ng mga iniisip natin, ano po, lahat ng mga prayers, petition natin, ano po, isubmit daw natin sa Lord ng may pasasalamat. Na po, magkaroon tayo be preoccupied with prayer, with petition, with request, na po, with thanksgiving and worship. Na po, sa Panginoon. No, i-occupied natin yon para sa Diyos. Ibigay natin yon para sa Diyos. Na po, ngayong oras na to, na po, may tatlong bagay, na po, may tatlong points tayo na dapat nating pahalagahan, no? That how people activate worship throughout scripture, no? Paano ba natin i-activate yung ating worship throughout scripture, no po? First is word, no? Word. Ang first point natin is word. Sabi niya dito sa Psalm 102, worship the Lord with gladness, come before with the joyful songs, no? Yung ating mga pag-awit sa Panginoon, ano, nanggagaling 'yon, no, sa ating tinig, 'di ba? It is from word. It is word na galing sa bibig natin to worship with gladness and joy sa Lord. Amen. Hindi 'yan galing sa tenga mo.
Hindi pwedeng umawit yung tenga mo, 'di ba? Hindi pwedeng umawit yung mata mo, hindi pwede. No, it is from the mouth. It is from the word na lalabas, no? Dito rin sa bibig mo nakikita kung masaya kang umaawit, 'di ba? Dito rin nakikita yung smile mo, dito rin nakikita yung joy mo. Itong bibig na 'to na nilalabasan ng word, dito nakikita kung masaya ka sa ginagawa mo. Kung may gladness ka ba sa puso mo, 'di ba? Kaya mo na determine ang tao kung malungkot siya, 'di ba? O hindi because of this smile, the face, 'di ba? The face. Dito mo siya nakikita. At kung ano man yung word na lumalabas sa kanyang bibig. Ano po? Sinabi niya rin sa Psalm 95, 1 and 2, "Come, let us sing for joy. The Lord, let us shout aloud in the rock of our salvation." The rock of our salvation, ang bato na ng ating kaligtasan. Ano po? Let us come before Him with thanksgiving, di ba? And extol Him with music and song. Sa pamamagitan ng mga awitin. No po? Kasi gusto ng Lord na tayo ay umaawit sa Kanya. Na I believe, ako pa talaga, personally, naniniwala po ako na umaawit ang mga anghel. Personally, naniniwala ako na umaawit ang mga anghel sa langit. Umaawit sila, nagpupuri sila sa Lord. I heard na may mga preaching na angel is not worshiping. I believe they are worshiping. 'Di ba? Naniniwala ako na nagwo-worship ang angel. Bakit kamo? Bakit tinawag si Lucifer na leader of worship? 'Di ba? He is an angel, tama ba? 'Di ba? He is an angel, tinapon siya, 'di ba? Ano sabi sa kanya? Ano ang tawag kay Lucifer, 'di ba? Worshipper siya ni God. 'Di ba? Ang tawag sa kanya, worshipper ni Lord. 'Di ba? Kung hindi umaawit ang mga anghel, bakit tinawag siyang worshipper? 'Di ba po? Kaya I believe na po na ang ginagawa sa langit, 'di ba? Ginagawa natin dito sa lupa. It is our training ground. Kaya umaawit tayo. Kaya nag-umaawit tayo. 'Di ba? Tumutugtog tayo ng mga tugtugin para sa Panginoon. 'Di ba? Lumilikha ng mga awit para sa Diyos. Yung mga tinig natin sa pamamagitan ng pagpupuri, no, sa mga word na ginagawa natin because that's the only thing they did in heaven. Wala nang sickness sa heaven. Wala nang sakit doon, no? Wala nang mga doon. Ang gagawin mo lang magpupuri ka sa Panginoon, no po? 'Di ba? Doon tinatapakan na lang yung mga gold, hindi sinusuot, tinatapakan lang ng mga tao. Nasa daanan lang nila. That's how they describe heaven, 'di ba? 'Di ba tinatapakan lang nila, no po? So dito, pangalawang point natin is work. No po? Una word, 'di ba? Ang nagagawa ng worship and then work, 'di ba? So Colossians 3:23 sabi po doon, whatever you do, no? Work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. No, ano man ang ginagawa mo, gawin mo daw 'to ng buong puso. No po? As you work na parang nagtatrabaho ka, hindi sa tao. No po? Kaya sabi dito sa Ephesians 6 din, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Lagi mong iisipin na sa tuwing nagtatrabaho ka daw, no? Isipin mo na hindi ka nagtatrabaho sa tao, kundi nagtatrabaho ka sa Diyos. Amen? No, lahat ng ginagawa mo. No po, it is part of worshiping. It is worshiping. Kahit paamo mo yan, pag minura mo yan, parang minura mo na rin yung Diyos. Amen? Yung kapatid mo, pag minura mo na rin yung Diyos. Amen? Yung kapatiran mo, pag pinagchismisan mo, pinapatay mo din siya, pinapatay mo rin, no? Yung yung blessing mo na galing sa Lord, no? Kahit sino pang tao, masama man sila o mabuti, no? They are created, 'di ba? As a woman, 'di ba? They are creature ni Lord, no? So sino mang mga tao ang sinasabihan mo sa work mo man 'yan, katrabaho mo man 'yan, na that's the way you worship. No, that's the way you worship the Lord. Kung ano man ang sinasabi mo sa kapwa mo, yun din yung sinasabi mo sa Diyos na lumikha sa kanila. Amen? Kaya, nagkakaroon ka ng impurity, no? Nagkakaroon ka ng maduming puso. Maduming puso, no? Dahil ganun yung nangyari. Amen? So that is, hindi ang worship is tinatawag lang na pag-awit sa Panginoon. No po? Ang third po natin is worth.
Na pagkatapos mo sa word, no, ng pagpupuri, pagdadasal, sa word yan, galing yan lahat sa word. Nagwo-workout ka, di ba? Habang nagdadasal ka, nagwo-work ka rin. Hindi ka basta nakaupo lang na parang si Juan Tamad na nag-aantay ka lang ng blessing, na nag-aantay ka lang ng mga pinapanalangin mo. It's not all prayers, no? Hindi, prayers is not everything. You have to work, you have to do something. No, may ginagawa ka. No po, hindi ka lang nakaluhod at nananalangin, hindi lahat sa prayer natin nakukuha. No po, hindi lahat. Amen? You have to work out. God want to see how you work. Ang gusto makita ni Lord kung paano ka binabago inside and out. Nagiging blessing sa'yo ng word na tinatanggap mo. Hindi yan sa dami ng alam mong scripture, sabi nga. 'Di ba? Hindi yan sa dami, 'di ba? Ano naman kung marami kang alam. Wala naman nakikitang pagbabago sa'yo. Di ka naman nagbe-bear ng fruit. Anong sabi sa mga tao na hindi nagbe-bear ng fruit? Hindi nakikita yung worth it mo. Hindi ka nakikitang worthy. Anong ginagawa ng Lord? Tinatanggal niya, 'di ba? Tinatapon, natutuyo, tinatapon sa apoy, tama ba? Kapag nakita ka ng Lord na hindi ka na worth it, even Jesus Christ, nung nakita niya yung puno, 'di ba? Na walang bunga. 'Di ba? Pinatay niya. 'Di ba? If you're living without purpose, why you're living? You're not living. Nagpapasikip ka lang sa mundo. Tama ba? 'Di ba? You're not living. Nagpapasikip ka lang sa mundo. Because you live without purpose. Amen? At hindi ka nilikha ng Diyos without purpose. You have to see the worth. 'Di ba? Why God created you? By word. 'Di ba? To work and to be worthy. Because worthy is the Lamb. Amen? Worthy is the Lamb. Amen? Kaya, at hindi lang din, even Jesus Christ, hindi siya bumaba sa lupa dito na nagdadasal lang na nakikita nyo. He walk. Amen? He walk. He work. 'Di ba? And He did miracles. He did miracles. 'Di ba? Hindi siya umupo-upo. Naglakad nga siya eh. Buti nga ikaw ngayon, may sasakyan ka na ngayon, nakamotor ka na, nakakotse ka pa. 'Di ba? May internet na, 'di ba? Na pero hindi mo pa rin ginagamit yung word mo. Glory to God sa isang nag-share, no? Na ginagamit niyang internet to share salvation. 'Di ba po? Kamusta ka kapatid? Kamusta yung word, no? Na matagal na, 1 year ka na dito sa SFC. How are you? 'Di ba? How are you? Kamusta ka? 'Di ba? Kamusta ka kapatid? Tinatry mo man lang ba to speak word of salvation? To speak the grace of God? To speak the love of the Lord? O kahit presensya nila, kahit presence ng Lord hindi makita sa'yo, even you are 1 year na, or gaano katagal na Kristiyano, na imbis na nilalapitan ka, nilalayuan ka ng tao. 'Di ba? 'Di ba po? 'Di ba? Is it worth it? Worth it ba? Yung tagal ng pakikinig mo ng salita? Nagbunga na ba? Nagbe-bear ka naman ng fruit? Are you more patient right now? Are you more loving right now? Are you more giver right now? Pakimute nga po, Ate Eve. Salamat po. Okay. Ayun. Ayan. Bakit So, para po makita ayaw po natin, maghalong no? cellphone? Para makita po natin yung kung nagiging tayo. Kasi sabi ng Lord, sa Proverbs 3:9-10 po, honor the Lord with your wealth, na po, with the fruit, with the first fruit of all your crops. Then your barn, Ayaw tayo. with the field to following, and your vats with brims over with new wine. No? Yung nababago ka na. Yung nakikita na sa'yo, honor, sabi niya, honor the Lord. Yung word kasi, pag pumasok sa puso mo yung word, binabago ka niyan inside and out, and then magwo-work yan sa buhay mo, magmamanifest yan sa buhay mo, at makikita mo yung worth niya ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya doon mo makikita kung paano ka mag-o-honor sa ibang tao. Kung paano ka mag-o-honor, 'di ba, sa pastor mo, kung paano ka mag-o-honor sa church, kung paano ka mag-o-honor sa parents mo, kung paano ka mag-o-honor sa leaders mo, kung paano ka mag-o-honor sa mga tao sa paligid mo. 'Di ba? Kasi gusto po 'yun makita ng Panginoon. Gusto niya makita kung paano nagmamanifest sa'yo yung word ng Lord. Kung paano siya nagmamanifest sa'yo ngayon. Dahil sa mga word na narinig mo, 'di ba po? Sa word ng worship, on how. So sabi niya dito, sa 1 Chronicle 29:9,
The people rejoice at the willing response of their leaders, for they had had given freely and wholehearted to the Lord. David the king also rejoiced greatly. So ano po, ito yung nakikita natin na kapag nag-a-activate na yung word sa'yo, nagwo-work na sa'yo ang Holy Spirit, no, makikita mo yung work nito. At kapag nakita mo yung work nito, it will come inside and out. You will honor people around you. Now, even they are bad, even hindi sila mabuti sa'yo, you will honor them because nakikita mo na sa sarili mo na ano man ang gawin mo, di ba? It's all for the glory of God. Kasi ano man ang gawin mo sa kapwa mo, no, masama man sila o mabuti, it is worshiping the Lord. No po, ganun yung pagtatrato mo. Doon makikita yung response sa respond na ginagawa mo, doon makikita kung nag-a-activate na. No po? Kaya that's why the worship is activated through the word, work, and work. No po? Pero magpo-focus lang tayo sa isang impact ngayong oras na to. No po? Ang impact ng words, no po, sa ano natin sa worship, ano po, because your word is matter, my word is matter, your word is matter, ano po, sa lahat ng tao sa paligid mo, your word is matter. So God demonstrated the strength of words during creation by speaking things into existence. As I said kanina, di ba, when God created the world, He used word, no, it's all from word. Amen. God create us from word. All the things na nakikita nyo sa light, di ba? Sky and water, it's all begun from the word. Land, seas, di ba? Vegetation, amen? Sun, moon, stars, sea creature and bird, land, animal, and humanity. It's all from the word of God. It's all start from the word. In the beginning is word, and the word is God. Sabi nga mo, di ba? Diba lahat ganun, lahat nagsimula sa word. So, God demonstrated the creative power of words. Ang Diyos mismo ang nagsimula, at nagpakita sa atin kung gaano kapangyarihan ang word. Amen? Di ba po? Napaka makapangyarihan ng word. So, God also demonstrate how word create boundaries for the things to coexist and thrives. Na pinakita rin ng Panginoon kung paano nagkakaroon tayo dapat ng boundaries sa mga salita o sinasalita ng ating mga bibig. Amen? Dahil ito ang napakahalaga. Kaya ito po yung ating pag-aaralan. Ano po? Ito po yung ating verse na pagbubulay-bulayan natin. Kung okay lang po, sino pong magbabasa sa Mark 5:21 hanggang 24. Ang kwento po ni Jesus and Jairus. Mark chapter 5 po, 21 24. to 24. And, Marcos chapter 5 verse 21 to 24. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. 24. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. Amen. Amen. Praise the Lord. Hanggang dun muna, po. So sabi doon, si Jairus po, when Jesus had again crossed over the boat to the other side of the lake, the large crowd gathered with him while he was by the lake. Verse 22, the one of the synagogue leaders. It is leaders po, leaders po siya. Hindi siya basta-basta, basta-basta tao, mayroon siyang tungkulin, po. Ang pangalan niya ay Jairus. Po? Anong sabi? He fell at his feet. Tingnan niyo po, nag-worship siya agad. No? Nag-worship siya agad. Si Jairus nag-worship agad sa Lord. Wala siyang sinambit na salita, lumuhod siya. Ang marap siya sa Diyos, lumuhod siya. Yun yung sinabi, he fell at his feet. Napaluhod siya, lumuhod siya, and he pleaded earnestly with him. My little daughter, sabi niya, is dying. Please come and put your hand on her so that she will be healed and live. Po, yun yung
first word niya. Tandaan niyo po yung word, ano? Ayun ang pag-aaralan natin, the word. Yan yung first word niya. Nag-worship siya kay Lord, lumuhod siya muna, 'di ba? Bago siya nagsalita. Na po, bago siya nagsalita. Ano po? Sabi niya gano'n, 'di ba? Sabi niya yung anak ko nag-aagaw buhay. No, kasi yung pagluhod niya, that's worshiping. Yung lumuhod lang siya sa Panginoon. And then he begin with worship. Kahit that is the first time na na-meet niya si Jesus. Kinilala niya. Yun yung approaching niya. 'Di ba? Yun yung approach niya sa God. 'Di ba? Baka nga, ay, alam yun nga po eh, baka nga po tayo, di ba, ngayon, di ba, pag nagpa-pray tayo, okay na lang tayo nakatayo, di ba, okay lang tayo nakaupo, no? Pero alam nyo noon, kung mababasa nyo po, pakimute po yung mga bagong pasok, yung kung mababasa nyo noon, di ba, sa mga nakikita nyo, sa mga verses sa Bible, ano, yung iba, ano pa sila, nakatari ka pa, ano, ang tawag doon? Ang tawag dun sa Tagalog, taripapa. Yung basta nakadarapa, ganun. Nakadapa sila, 'di ba? Oo, nakataripa, ano? Yun po, basta yun. Ano po, yun. Ano po? Ganun sila mag-pray, 'di ba? Kung hindi sila nakaluhod, nakaganon sila or nakaharap sila sa bintana, 'di ba? Ganun yung pagrespeto nila kasi napakahalaga ng approaching. Kapatid, huwag mong binabaliwala ang pananalangin kung paano kang lalapit at mag-a-approach kay Jesus, sa Lord. 'Di ba? Pag nag-a-approach ka ba sa mayor, 'di ba kumakatok ka sa pinto? 'Di ba? Nagbibigay galang ka pa nga eh. 'Di ba? Grabe, kumakayuko ka pa. Kala mo ka may lahi kang Hapon eh. Kumakayuko, ay Mayor, good morning. Hala, sige. Panay ang yuko mo kahit wala kang lahing ano, 'di ba? Kahit wala kang lahing ang tawag dito, lahing Chinese, 'di ba? Yuko ka ng yuko. Ano po? 'Di ba po? Kaya napakahalaga ng approach, ano po? Kaya napakahalaga po na ano natin, na makita po natin nakita po natin ano po, na tayo po ay nakikita ng Diyos kung paano tayong magbigay galang sa Kanya. No? Kasi yung first step pa lang po ni Jairus, kahit hindi niya ganun kakilala ang Panginoon, lumuhod siya bago siya nag-approach sa Diyos. Nagbigay galang siya, yun yung pinakapaggalang niya no po sa Panginoon. Kaya makikita mo doon po ano, sa pagpasok ni Jairus, ano po, sinabi niya doon, yun yung first word na lumabas sa kanya, yung anak ko nag-aagaw buhay. Sabi niya, gusto ko pumunta ka doon, sabi niya, no? Sabi niya dito, please, sabi niya, nakiusap siya, come and put your hand on her so that she will be healed and live. Yun yung first word ni Jairus. Then, so Jesus went him, sabi niya, while Jesus was speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead. Patay na daw po yung daughter niya. Patay na yung kanyang anak. They said, why bother the teacher anymore? Tinanong niya, bakit mo pa inabala ang teacher? Sabi niya ganon. Sabi niya, overhearing what they said, Jesus told him. Now, nung nakita niya, now can you imagine na andun pa yung hope niya, andun yung pag-asa niya, andun yung pananampalataya niya, yung faith niya ni Jairus kay Jesus nung lumapit siya kay Jesus. And then pagdating niya sa bahay, parang it's too late. Parang, bakit pa? Ba't mo pa tinawag? Wala ka nang magagawa. Kasi patay na yung anak mo. 'Di ba? Ba't inabala mo pa ang guro? Sabi nila. No po? At makikita nyo doon, ano, nagwo-worship na doon, no? Makikita mo doon. Pero anong sabi ng Lord sa kanya? Nung kahit sinabi yon sa kanya ng tao, no? Ng tao na sumalubong sa kanya, kung bakit mo pa inabala si Lord, anong sabi ni Jesus sa kanya? Pinalitan ni Jesus yung fear ng faith. Sabi ni Jesus, anong sabi ni Jesus sa kanya? Don't be afraid. Have faith. Have faith. No, kasi alam mo napakahalaga kasi ng faith natin, mga kapatid. No? Yung alam mo yung parang pakiramdam ko hinawakan pa ni Lord si Jairus dito at tiningnan niya. Jairus, wag mo kakalimutan yung unang word na sinabi mo sa akin. Napupunta ako dito, ililay hands kay anak mo para mabuhay siya. Amen? That is the first word ni Jairus. Tandaan niyo yan. Yan yung word niya na sinabi. Pupunta ka sa bahay ko, ililay hands mo yung anak ko para mabuhay siya. Amen? Ayaw matanggal ni Lord yun.
No? Ayaw matanggal ni Lord yung sinabi niya na yon. Yung sinabi ni Jairus kay Jesus. Ayaw niyang mawala yon sa puso ni Jairus at sa isip niya. Kaya sabi ni Lord, tinatanggal niya yung kanyang fear. 'Di ba? Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang. 'Di ba? Yun ang gusto ni Lord. Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang. And then, after nun, ano pong sabi? After nun, sabi niya, while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, sabi niya po. Why bother the teacher anymore? Overhearing why he said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Na po? So, the first point is the first word, matter. No, the first word is matter. So, makikita niyo doon, ang sabi niya, what they said, but ang sabi ni Lord is, don't be afraid, just believe. No, just believe. Basta maniwala ka lang. No po? So, Jesus, no, do not embrace an irrational fear. No, ayaw ni Lord na tayo ay natatakot. Maraming beses sa Bible na sinabi na Lord, fear not, have faith. Fear not, have faith. Maraming beses sinabi ni Lord yan sa Bible na fear not. Kasi ayaw niya na natatakot tayo. No po? So, the first word, ano po, nag-focus nga po si Jesus sa faith instead of fear. Dapat ganun ka din. No po? I-redirect mo, no po, yung worship instead of worrying. Instead na mag-worry ka, kailangan nagwo-worship ka because your first word is matter. 'Di ba? Katulad nung nakagat na aso kanina, 'di ba? Ano yung first word na lumabas sa kanyang bibig? 'Di ba? Nung sinabi niya, Lord, nagpabalot naman ako, 'di ba? 'Di ba? Nag-question agad siya. Yun yung approach ni ate kay Lord. No? Then, anong ginawa niya? Binawi niya. Kasi, okay naman pala yung anak niya. 'Di ba po? Lagi tayong mag-iingat sa first word na ina-approach natin kay Lord. Kasi you never know. No? You never know. It is matter. Your word is matter. Your first word is matter. Kaya nga napakahalaga ng adoration sa paglapit and approach sa Panginoon. Point 2 po, your company influence your worship. Kung sino ang nasa paligid mo, it influence your worship. Mark 37, sabi niya po, Mark 5:37, ano pong sabi doon, ate? Pabasa nga po. Mark 5:37. Amen. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Amen. So, hindi lahat ng disciple ni Jesus sinama niya. Meron lang siyang nakasurround na people na po, na company niya. Kasi it's influence. 'Di ba? Yung surrounding mo kapatid, no, may mga negative na tao diyan. May mga negative na tao 'yan. At even Jesus itself, sineseparate niya yung boundary sa mga taong mga negative, 'di ba? Yung mga mahihina ang faith, no? 'Di ba? Ang tinawag lang niya yung tatlo. Si Peter, si James at si John. No po? Yun lang yung tatlo na yon na naging company ni Lord to influence the worship. No po? Your company influence your worship. Kaya ikaw rin kapatid, no? Tingnan mo yung boundary ng nasa loob ng kwarto mo. Nasa loob, sino yung mga kaibigan mo? Sino yung mga nasa circle mo, kapatid? Kasi there is manifestation. May manifestation. Pag puro negative ang naririnig mo, mamaya negative ka na rin. 'Di ba? Kapag puro problema ang naririnig mo, mamaya may problema ka na rin. 'Di ba po? Pag puro away ang naririnig mo, mamaya ikaw din nakikipag-away na rin. Na po? Sino yung mga nakakaranas dito? Kapag ang mga naririnig mo, mga kasama mo, puro nagmumura, mga isang araw magmumura ka na rin. Amen? Sa tingnan mo yung circle mo. Kapag may mga negative na tao sa circle mo, hindi mo kailangan ng negative na tao. Hindi mo kailangan ng negative na tao. Just believe. Have faith. Just believe, sabi ng Lord. Na po? Kaya, ingatan mo, no? Ingatan mo yung mga tao na nasa paligid mo. If you cannot use your word for worship, di ba po? You're not welcome to follow me. Parang ganun yung sinasabi ng Lord. Kung hindi mo kayang gamitin yung word mo sa worship, na po? Di ba? Sa worship sa Lord, you are not, di ba? You are not following me, sabi ni Jesus. Hindi
Hindi ka tinawag para hindi mo yan gamitin o kasangkapanin ang worship, no? Yung word mo na ginagamit ng Panginoon. No po, na ginagamit para i-worship siya. Kung hindi mo nagagamit para sa purpose ng Lord to be worth it, para maging worthy siya. So, ang tanong ko sa inyo, sino yung mga sinusundan ninyo? 'Di ba? Yun ang tanong dun. Sino ang sinusundan ninyo? 'Di ba? What conversation are you following, kapatid? Ano yung mga conversation? Mga chismis pa rin ba? Marites pa rin ba? Mga negative pa rin ba? Even kapatiran, pinag-uusapan nyo pa rin ba? Yung mga negative nila kahit hindi nila naririnig? Nagchichismis pa rin ba kayo? Are you still the same before and after? 'Di ba? 'Di ba? Ano yung conversation mo na ginagawa sa tao? Tuwing ikaw nakakausap ng tao, ano na yung conversation na lumalabas sa bibig mo right now? Ano na yung mga word na lumalabas sa bibig mo? 'Di ba? Dati pa rin ba ikaw? Ikaw pa rin ba yung tao na sinasabi mo Kristiyano ka pero nagmumura ka? Kristiyano ka pero pinagsisisitan mo ibang tao? Or ikaw na yung bagong binago ngayon na nakikita siya inside and out na lumalabas? Yung pagpupuri, pananalangin, pagpe-praises, pag-worship kay Lord. 'Di ba? Kapag ikaw 'yon, glory be to God sa buhay mo. You're in the right path. Amen? Nasa tamang daan ka. Na po? Sa pangalawang tanong po, who's in the room with you? When you are trying to create a space of worship, sino yung nasa loob ng paligid mo? Sino yung nasa loob ng kwarto mo? Meron ka bang room ng worship? Diba? Meron ka bang room na doon ka nag-i-stay to pray? Meron ka bang room na doon ka humihiga, doon ka nagpe-pray, doon ka nagtataas ng kamay sa Lord, doon ka nag-worship, doon ka umiiyak? Meron ka bang room na ganun? Na nagki-create ka ng space ng worship sa paligid mo? 'Di ba? Pangatlong tanong, are you surrounded by the people who use their word for worship? Nakasurround ka ba sa people na ang ginagamit nila yung word nila hindi para siraan yung tao kundi para give grace? Kung may mga tao na ganyan sa paligid mo, give grace. 'Di ba? May mga tao ka ba na nagsasabi ng gano'n? Be patient to them, love them, be kind to them. 'Di ba? Have self-control. Accept them. 'Di ba? Kasi ikaw din gano'n ka din. Matigas din ang ulo ko noon, matigas din ang ulo mo ngayon. Now, kung nakaka-encounter ka ng gano'n, have grace to them. 'Di ba po? Ano pong sabi sa points ng ano natin, ate? Mark 5:38 hanggang 40. Amen. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. 39. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Verse 40. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Amen. Continue Ano po? po, sis. Hindi po, yun po lang muna. Yun lang po muna kasi nasa point second pa lang tayo, no? Yung second point natin, your company influence your worship. Ano po? Itong Mark 5:38-40. Ano po? Nung pumasok daw siya dun sa bahay na po ng synagogue leader, na nakita ng Panginoon na may commotion. Pag sinabing commotion, nagdadrama, mga drama, ganun, no? May mga drama, umiiyak ng mga tao, 'di ba? Nagwa-wailing sila, no? Nag-aano sila, meron pang umaawit doon ng pangpatay na, no po? Nakikita niya doon, no? Anong ginagawa ninyo? Parang gano'n, anong kadramahan 'to? Parang gano'n sabi ni Lord sa kanila. No po, bakit kayo nagtatangis? Ba't kayo nagwawala? Nagtatangis, 'di ba? Mga nagwawala na sila. 'Pag namamatayan tayo, "Wah! Wah! Wah!" 'di ba? No? Yung kapag ano ba, may mga 'di ba nung tayo wala pa sa Christian, 'pag namamatayan tayo gano'n, no? Dumadapa tayo, nagwawala, parang mga bata yung paa nagsisipa-sipa, 'di ba? Naggaganon, 'no po? Nagtatangis sila, 'no po? So sabi niya, ano bang kadramahan 'to? Parang gano'n. So sabi niya, "The child is not dead, but asleep." Sabi niya, natutulog lang. Sabi niya, pero ang anong ginawa ng tao? Tinawanan nila si Jesus. Alam niyo po ba na napaka-insulto sa Panginoon na tinatawanan natin siya? Ano po? It's a sin.
na tinatawanan natin ang Lord, no? Lalo na pag nasa seryoso siyang, even Sarah, di ba? Anong tinatawa mo, Sarah? Di ba? Inano siya, di ba? Nirebuke siya ng Lord. Bakit ka tumatawa siya, Sarah? Di ba? Dito din po, nirebuke niya yung mga tao. Anong ginawa niya sa, magsilayas kayo dito. Lumabas kayo lahat. Sabi ni God. Na po? Si Jesus. Nasabi niya dito, the child was that after he put them, sabi niya, but they laughed at him. Nung tinawanan nila si Jesus that time, nung sinabi ni Jesus na natutulog lang yung bata, hindi siya patay, nagtawanan silang lahat. Anong sabi ni Lord? Sabi po sa English, ang sabi niya dito, and after he put them all out, magsilabas kayo. Si Jesus ang nagsabi na magsilabas kayong lahat. Hindi ko kailangan ng presensya ninyo. Labas! No? Simple. Lumabas kayong lahat, sabi ni Jesus. Diba? Kaya, your company influence your worship. Ayaw ni Lord ng negative, labas. Labas, sabi ni Lord. Dahil gusto niya yung may pananampalataya kasi siya na mismo ang nagsalita na natutulog lang. Dapat, they have faith. Diba? Kung kilala nila na guro si God that time, they should have faith. Pero hindi yun yung naging respond nila kay God. Tinawanan nila si God, and malaking insulto yun sa Panginoon, magsilabas kayong lahat. Sabi niya. They put them out, all. Walang natira kahit isa. Yung magulang lang, di ba? Si Jairo, yung tatlong pinasama niya, si Peter, si John, at si James. Amen? Kaya ikaw, kapatid, pag may mga tao na ayaw nang sumunod, ilang beses mo nang tinuturuan, negative pa rin sila, i-cut mo yan. Put boundaries. Put boundaries, kapatid. Na po? Let's pray for them. Pray for them. And they will come back and the Lord will lead them back kung para sa Lord sila. Na po? Pero kung paulit-ulit at naaaksalaya lang ang panahon mo sa kanila, no po? At hindi nila ina-absorb yung word. Hindi nila ina-absorb yung worship the Lord. Hindi nila binibigyan ng value at halaga. Find another soul. Don't waste your time. Don't waste your time, kapatid. Kasi there's more soul na nauuhaw. There's more soul sa paligid pa. Ano po? Huwag ka rin naman nagiging stagnant Christian. Ano po? Huwag din naman ganon. Ano po? So, third points po natin, Third point, commotion and worship should not occupy the same space. No? Pag yung bahay mo, di ba yung gusto mo, yung pinapapasok mo lang sa bahay mo, yung mga close sa'yo. Ano po? Yung space ng bahay mo, welcome yan sa mga taong close sa'yo, mga kapatid mo, di ba? Mga pamilya mo, di ba? Sabi niya, commotion and worship should not occupy the same space. Kaya pinaalis ni Lord. Pinaalis ni Lord yung mga tao na yun kasi hindi sila pwedeng mapunta sa same space na yun kasi they will worship. Diba? They will worshiping. Ano po? Ano sabi po? Sabi niya, si Jesus, nag-look around siya sa room. Ano po? Diba? Pagpasok nila sa kwarto, sabi po, diba doon? And they laughed, sabi niya, at chase out niya, diba? They put them all out. He took the child after the mother and the disciples who were with him and went in where the child was. No? Nagpunta sila sa lugar kung saan nandun yung bata. Babalikan natin yung unang word na sinabi ni Jairus. Na po, anong sabi niya? Nung lumuhod siya kay God, natatandaan niyo po? Anong sabi niya? Come to my house, lay your hand to my daughter, and she will live. That is the first word niya. Yun yung first word niya. Kaya anong ginawa ni Lord? After nun, ate, pabasa nga po yung last nating verse. 41. Amen. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Amen. Amen. Diba? Yun yung first word ni Jairus kay Jesus that time. Na ayaw ni Jesus mabura yun sa mind niya. Kaya nung nadidistract siya at pwede siyang madistract sa paligid niya, sa mga taong pinapasok niya sa loob ng bahay niya, hindi pinahintulutan ni Lord kasi gusto niya that Jairus live with faith and belief. Nagagaling yung anak niya, na mabubuhay ulit yung anak niya because first word matters.
Amen? First word matters. Amen? At anong sabi niya po? Your company influence your worship. No? Yung mga tao na sinasama mo sa circle mo. And third, anong sabi niya sa third po? Commotion and worship should not occupy the same space. Na po? Yung mga drama, no? Yung mga drama sa buhay, mga negative na tao, huwag mo silang isasama sa circle mo kasi maaapektuhan yung pananampalataya mo na pwedeng mag-delay or pwedeng humarang because of their unbelief. Remember that Jesus, in His own place, hindi siya makapag-perform ng miracle because of their unbelief. Kaya lumipat siya sa ibang lugar, sa Samaritan. Amen? Kaya napakahalaga ng faith mo, kapatid. No? Napakahalaga ng panalangin mo. Napakahalaga ng pananampalataya mo. Kasi yan ang magdadala sa'yo, no, to grow deeper in the Lord. Hindi sa dami ng scripture na alam mo, kung ano yung sinasabuhay mo. No, kung ano yung wina-worship mo sa buhay mo, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Look around your room. No po? Who do you see? Sino yung mga nakikita mo? No? Who need to put out? Sino yung mga tao na kailangan mong tanggalin? Amen? Sino yung mga tao na kailangan mong tanggalin? You have to put boundaries. You have to put boundaries. You know why? Because there's a two kind of Christian in this world. Christian by conviction, yun yung mga tao na may spirit, and Christian with convenient. Baka kasama mo lang sila dahil convenient sila. Amen? Pero wala naman silang conviction. Amen? So know the difference. Know the difference. Na po. Kaya purihin ng Panginoon. I hope and I pray po na dito sa kwentong ito, you will appreciate the word, no? Your word matter. Na po. Huwag tayong magkaging tamad sa pagdadasal sa ibang tao. Always put yourself na ikaw yung nandun sa posisyon na nangangailangan ng prayer. Because one day, believe me or not, kapatid, darating ka sa point na ikaw naman ang ipapanalangin. One day, hihingi ka ng panalangin na ikaw naman ang ipagpe-pray. Huwag mong antayin na po, share your voice, share your word. No, ilang taon ka na sa SFC, morning prayer. You should know how to pray. You should know how to appreciate people. No, na hindi na lang lagi sila yung nag-i-speak ng prayer para sa'yo. Pray for them. Share your word, no? Yung mga tao na hindi mo na-appreciate, tell them you appreciate them. Tell thank you to them. No, appreciate them. No, use your worship, no? Because your worship is more than a word. No, not only singing. No? Be the one. Use your word, not just worship. No? But use your word, 'di ba? Para maging worth it siya. Para mag-work sa ibang tao. Para maramdaman nila yung presence ng Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Na po, don't use your word sa mga bagay na walang kabuluhan. Na po, dahil lahat ng bagay na sasalitain mo na walang kabuluhan, sabi sa Hebreo, darating ang panahon, isasubmit mo sa Lord at pananagutan mo ang lahat ng walang kwentang bagay na binigkas ng iyong bibig. Amen? Ikaw din po ang mananagot niyan. No? Okay? You want to speak wrong things? You want to speak curse sa mga kapwa mo? Babalik din sa iyo yan. Believe me or not. Dahil kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng mabuti, mabuti ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng masamang salita din ang aanihin mo. Be wise. Be wise how you use your worship. How you use your word. Di ba po? Di ba kung di mo makita sa kanila, yung mga bagay na gusto mong makita, then be the one. Huwag mong hanapin sa iba. Kasi ikaw ang inaayos ng Lord. Hindi sila. Amen? Huwag kang tingin ng tingin. Mind your own business, sabi nga ni Lord. Mind your own. Ikaw ang binabago niya. Ikaw ang hinuhubog niya. Amen? Huwag kang tingin-tingin sa katabi mo, baka mas malaki pang troso yung nasa mata mo. Huwag kang tingin ng tingin sa kapatiran. If you want to compare yourself, lagi ko pong pinapaalala, na po, compare yourself to the Word of God and to Jesus para lalo kang matutong magkaroon ng humility. Not to people.
You don't compare yourself to other Christian. You don't compare yourself to other leaders. Compare yourself to the Word. Then you will learn how to have humility. How you have to learn to be humble. Na katulad ni Jesus. Na po, na hindi niya nakita yung sarili niya na mas mataas. Binaba niya yung sarili niya. Pinanganak sa sabsaban. Hindi siya pinanganak na mayaman. Amen? Kaya, at lahat ng word na ginamit ni Lord as we follow Jesus, na po, wala siyang mga word na napasama tayo. No, kaya wag naman tayong nakakarinig ng word tapos ang nangyari sa atin pasama ng pasama tayo. 'Di ba dapat na itatanim 'yun sa puso natin. Na po, because your word matters. Na po, your word matters. Every word na lumalabas sa bibig mo, it might be a curse or it might be a blessing. Amen? So mamili ka. Mamili ka. So choose your word and be wise. Ano po? So sinasabi natin, lalo na sa mga panahon ngayon na marami ng kaguluhan ang nangyayari sa mundo. Ano po? May isang kwento ako, patotoo po sa inyo, na may isang kaibigan, na po, kaibigan, ako, lang sabi ng doktor sa kanya, na po, ang sabi ng doktor sa kanila, yung kanila daw anak po, no, 1% na lang. 1% sabi ng doktor, nasa labas siya nasa labas po sila, kapatiran po namin sa church namin. Nasa labas po sila ng loob ng room ng hospital. Doon siya kinausap ng doktor para hindi marinig ng bata na 1% na lang ang binibigay niya. No po, halos walang-wala ng pag-asa na binibigay niya sa bata para mabuhay. No po, alam mo sabi ng tatay, you cannot enter to that room. Hindi ka pwedeng pumasok sa room ng anak ko because that is our worship room. No po? Kumbaga, sinasabi niya, yung negative na sinasabi mo, hindi ko tinatanggap yan. At hindi mo yan sasabihin sa harap ng anak ko. Yung hospital na room ng anak ko is our worship room. At hindi kailangan magkaroon ng negative because I have God. Na may Diyos ako, at that room is our worship room. Doon kami umaawit ng anak ko, doon kami nagdadasal, doon kami nagtatawanan, doon kami nananalangin. Doon kami nagba-Bible study ng anak ko sa tagal niya dito sa ospital. Don't enter to that room. Hindi ka kailangan sa room na yon, sabi niya sa doktor. Kasi ayaw niya mag-manifest yung negative na sasabihin ng doktor. Believe it or not, pagpasok niya sa room ng anak niya, let's worship. Sabi niya, let's worship, let's pray, let's speak life and truth. And believe it or not, yung anak niya ngayon, hanggang ngayon po, buhay. At kasama niya na nagcha-church. Amen? So purihin po ang Panginoon. Ano po? Sabi ng Lord, fear not. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kung ikaw yung mga tao na hindi dumadaan sa pagsubok na yon, kapatid, na po, ang sasabi ng Lord sa'yo, fear not, have faith. Kung naniniwala ka na mabubuhay ka, I shall not die. Speak life. Because your word is matter. Your first approach to the Lord is matter. Your word to other people is matter. Your word, na po, the way you worship is matter. Dahil kung anong nasa puso mo, lumalabas sa bibig mo. That's how you worship. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, Father. We magnify your name. We worship you. We glorify your name in spirit and in truth. Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan ng mensahe, O God. Nawa, Panginoon, na ihayag ko ng tama, mabuti, totoo, Panginoon, na patuloy na kumakatok, Panginoon, Lord God, ang iyong mga salita na humihiwa sa amin, Ama, na maitatak namin sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, that every word is speak in our mouth matter, Lord God. Our first word, our first approach to you, Lord God. Hallelujah. Be glorified, Panginoon. Lagi nawa na ang lumalabas, Panginoon, sa aming mga bibig, Panginoon, ay mabubuting bagay, kapuri-puri at totoo. Mga bagay na makalangit, Ama, at hindi paninira, Panginoon, sa kapwa, o pamimintas, o pagkukumpara, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus. I declare, Panginoon, Lord God, and I speak, Panginoon, Lord, blessing upon blessing sa mga bibig ng bawat isa na mag-manifest ngayong oras na to, Panginoon, na simula sa araw na to, they will speak life, Panginoon, sa bawat tao na nakakasalamuhan nila. They will pray and worship you, Panginoon, Lord God, in the mighty name of Jesus. Na hindi mahalaga, Panginoon,
Panginoon, Lord God, kung ano man ang kakayahan nilang umawit, kung hindi ito nagagamit para sa'yo, that is useless, Lord God. Kaya, Lord, touch their heart, Lord God. Let them worship you, Panginoon, sa kahit saang posisyon, sitwasyon at katayuan ng buhay nila. Sa kanilang mga amo, let them worship by word. Sa kanilang mga trabaho, let them worship by word. Sa kanilang mga anak at asawa, let them worship by word, Panginoon. Na ano man na lumalabas sa kanilang bibig, O Diyos, hallelujah, na lagi silang maging matalino, Panginoon, Lord God, na gamitin ang kanilang mga powerful word, Panginoon, Lord God, na maging pagpapala sa lahat ng maraming tao, Panginoon. Anoint their lips, O God, in the mighty name of Jesus, we pray. Thank you, Father God. We give you all the praises, all the honor, all the worship, Panginoon. Hallelujah. And hallelujah, we thank you, Father, sa araw na to, na pinagpala mo ang bawat isa through your word, Panginoon, na tinanggap namin, Panginoon, sapagkat ang word ay ikaw, O God. We love you, Father. We need you, Holy Spirit, Panginoon, na mag-bear kami ng fruit every day, na maging patient kami, na maging loving kami, Panginoon, sa bawat tao na nakakasalamuhan namin. Panginoon, in the mighty name of Jesus, let us feel your presence, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Salamat sa buhay mo, Sis Bel.